Hello guys, mga ka-G! Palapit na ng palapit ang Miss Universe pageant sa Thailand. So may pambato na tayo. Si Miss Atisa Manalo. Medyo naghahanda na rin si Miss Atisa. Nakikita ko sa kanyang Instagram. Medyo ready na rin ang ating pambato. Ngayon, tingin ba natin makakaabot siya ng top 5? Pero ako, in my own opinion, oo. Kasi nga, biruin mo, matagal niya na itong pinaghandaan. Tapos, marami na rin siyang ginugol na oras. Sana lang maging tama yung styling niya. Tapos kasi di ba yung last time na sumali siya, masyado siyang giling. Sana relax lang siya. Tapos magkaroon siya ng tamang design sa kanyang gown. Kasi yung gown talaga, di ba? Minsan talaga yun ang nagiging parang reaction ng tao kung mananalo ka o hindi. Kasi sa gown mo, kung may dating yung gown mo, tapos kung magsha-shine ka talaga sa stage, tapos magkakaroon ka talaga ng moment talaga sa stage na wala nang makakaagaw sa'yo. Ikaw na talaga yung Miss Universe. Kasi Thailand pa. Sikat ang mga Pilipino sa Thailand, di ba? So, last time si Miss Catriona nakakuha ng title. So, last time naman, hindi ako nagkakamali, si Miss Canada na Liglibova, pero nanalo tayo ng Miss Photogenic na nag-viral nga dahil nga si Mr. Yung host, yung lalaki na parang lutuyan niya yung kung bakit tayo nanalo. Kasi parang sinasabi niya, sobrang dami ng mga girls na deserving. Kumbaga parang Miss Photogenic today. Nangyagawa sa tawanan yung tao. Nag-viral yun dati. Hindi ko makakalimutan yun kasi nanonood ako noon. Every year nanonood ako. From Shirley Gonzalez pa lang nanonood na ako. So, hanggang sa makapunta kay Miriam Kiambao. Susundan ko talaga sila Surayda Anda, Nina Richie Alagao, hanggang kay Ana Teresa Licaros. Ang gaganda talaga ng mga performance na, pero di ba hindi tayo nakakapasok kahit man lang puro photogenic na lang tapos parang inaano tayo ng ibang mga lahi na photogenic na lang kayo hanggang dumating si Bianca Manalo. Alam ko talaga si Bianca Manalo yung nag-open talaga sa kasi di ba nag-ingay siya sa buong Amerika na parang na-interview yata siya doon about sa pag-iyak niya kasi nga medyo maganda yung performance si Bianca Manalo doon sa preliminary. Tapos parang lahat ng Pilipino nagtataka bakit hindi ba na siya nakapasok kahit sa first cup. Tapos Miss Bianca Manalo kasi yung ganda ng performance niya doon sa mismo preliminary. Tapos pagdating sa surprise wala. Nganga tayo pagdating sa preliminary. So in-interview si Bianca Manalo the next day. Tapos sabi niya nga, di ba, umiyak na siya on the backstage tapos may nakakita sa kanya isang candidate na biyahan mo na, hindi sabihin na hindi ka maganda. Ibig sabihin lang nun, kasi taga-Pilipinas ka kaya hindi ka gusto, di ba, kuno ng organizer ng pageant ng Miss Universe dati inubog pa ni Mr. Trump. So si Mr. Trump dati gusto niya yung mga controversy. So the next year, si Venus Rana. Si Venus Rana, ang dami niyang controversy, di ba? Yung sa citizenship, sa lahat, sa kanyang, kung sa siya pinanganak, na tinithrone pa siya. So parang gusto niyo ng Miss Universe organization kasi madami ng intriga. So, di ba nakapasok tayo? Sa top 15, pinakahuli pa tayo. Tapos nagkagulo yung buong stadium dun sa Las Vegas siya tayo. Yan, Las Vegas. Nagkagulo-gulo hanggang sa nakapasok tayo. Ang dami, nag-viral yung buong na yun. Yun ang kauna-unang ang gate bumalik. Nabasag yung ng Pilipinas. Nakastrike ulit tayo. At dire-diretso yun hanggang top 5. At yun major. So mga ka-G, samahan niyo pa ulit ako next time para sa medyo mahaba na.
See you.